inunin yung salvatera. Bali namin po niyang nickname. At saka po ay, yung bata po ay, maano ba ako galing? Ang pong ina ay si Luis Salvatera, isang taga-bahay po sa mga bahay-bahaya. Taga-labag. So, kung ako man po ay papalari na manalo, ipagpapatuloy ko po ang cash assistance para po sa mga estudyante at yung pagbibigay po ng school supply na sinimulan po ng ating kagalang-galang na tumatakbo bilang tagawad yan sa Lugares. Pero naman po na papalari na kong manalo, siguro magkakaroon po tayo ng moving library kung saan matutulungan po yung mga kabataan na matuto magbasa o mabigyan ng pansin ang kanilang yung pong kagalingan sa reading. Kasi bilang po isang guro sa inaharap, malaking tulong po yun sa atin. So, yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat SK Councilor Reynalyn Salvatera. And next is SK Councilor Jules Salvatera. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Gusto mo, yung dapat tayo may tayo at masaya. Ako po nasa harapan ninyo, isang mag-aaral sa PSLIS. At ako po ay aking pong pangalan na ina ay si Lord de Luna Salvatera. At nasa harapan ko, kita mo. At aking pong ama ay si Romel Salvatera. At ang kapatid ko naman po ay dating SK German na si Renier Salvatera. At po ang kapatid ko po na si SK Kagawad po ngayon na si Giselle Salvatera at pinsan ko po si Ana Marie Salvatera. Hihingal ako! Ay, naanda po ba ako nasa harapan ninyo? Ako, nagkakala pa ako. Sa kailangan po ay ako po'y nakusuhan ng ating former SK chairman na si Keno at ang ating kapitan na si Kapitan Edwin po. Sa reason ko kung bakit po ay nasa harapan ninyo ay gusto ko lang pong ipakita at ipamulat na kaya po nating mga kabataan na maging leader ng isang barangay na ito na may kilos at pagkukusa. Kung ako po ay papalaring ng manalo po dito sa electionary ay gusto ko pong maging masaya po tayong lahat. Happy lang po, wala pong lungkot. Ay pag nangangako, tas hindi naman po matuto, pati nakakalungkot po. Kung naniniwala ako, mahilig pong mga po ay natin napapa ko. Dito si pa. Kaya po ang masasabi ko po ay kailangan po natin na sariling ating kailangan natin paibungin. At kaya po kayo na humingi ng suporta sa inyo, lalong-lalo na po sa mga kabataan natin nandyan. Mga kabataan, paano man? Pagbigyan nyo na magampanan ko ang tungkulin dito sa ating barangay na pinagkatiwala ni Kapitan Edwin at mga kagawad sangguniang kabataan. Muli po, pinapakilala ko po sa inyo ang pinakagwapo namin kapitan na si Edwin Belus. Ang kagawad na Jane Abmel. Kagawad Esa Bustan. Kagawad Sergi de las Alas. Kagawad Awong Salvacion. Kagawad Gerson Nada. Kagawad Maluran Yola. At pinaka-sexy kagawad at pang Miss Universe ang ganda ay talaga naman Beno Saladares.
sa ninyo. Ayan, muli po, once again, Jules Salvatierra para po SK Kagawad. At yun naman po namin dalawa ay hindi po naka-attend. Ang aming pong SK Kagawad, Vincent Gaanan. SK Kagawad, Mara De Luna, sapagkat meron po sila mga responsibilidad na dapat nilang gawin kaya hindi po sila naka-attend dito. Pero po, inaasahan po namin kayo na mag-post straight sa aming pong partido. Yun po. At ang ngayon naman po ay dadako tayo sa susunod na maglilingkod ang aming SK Chairperson, John Christopher Parao. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa pagpunta po dito sa aming meeting di Avance. Papakilala po ako po si John Christopher Parao, na mas kilala po sa Tope sa aming barangay. At ako po ay kasalukuyang nag-aaral sa SLSU sa kursong Bachelor of Science in Industrial Technology, major in Electrical Technology po. At po, ako ay 20 years old. Madahong at sasyawan ko po. At ako pong ina at magandang si Maria. At sa sakali po kami palarin ng mga kagrupo ko at nag-ano po kami mga proyekto na katulad po ng sinabi ni SK Kagawad Reynalyn Salvatierra yun sa edukasyon po. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng school supplies sa mga kabataan, pati po sa mga educational assistants, scholarship program po na may temang Action. At naniniwala po sa kasabihang ang edukasyon ang susi sa pangarap ng mga kabataan. Dito kami dumaan. Susuportahan din po natin ang OSI o Out of School Youth. Susuportahan po natin sila sa pamamagitan ng scholar sa TISDA at ALS. At sa health naman po, ang mga proyekto din po namin, kung sakali po kami pala rin, ay nagano din po kami ng medical mission para po matulungan natin ang mga kabataan ng maayos na kalusugan. At pwedeng program upang mabawasan at matulungan ng mga bata na may malnutrition. Sa sports naman po, ay di po mawawala ang mga tao ng liga at sa pagsali sa mga pangbayang palaro upang maging aktibo ang mga kabataan at maiwasan po ang mga masasamang bisyo. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayan, palpakan po once again ang aming SK Chairman, Tupe Paraon. Ayan. So, iniimbitahan po lahat po ng SK Chairman at SK Kagawad at SK Chairman sa gitna. Maraming salamat mga sanggunian ng kabataan. Maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon naman po ay tayo ay dadako kung saan ito po ang aking pong pagkakabataan. At nakita ko po sa mga kabataan, very good na po sila. Very good na magsalita. At maraming salamat po sa pagdalo ng bawat isa. Dalangin ko po patuloy po po hinihintay ang pagdinig sa mga na pwede na po kayo pumunta dito sa lugar na ito po para makakinig po ng maayos at tayo po'y makaupo. Okay. Ngayon po ay dadako tayo
November 19. Siya po ay 45 years old. Pinanganak po sa lugar ng Camarines Sur. Ang hanap buhay po niya ay sa Tapsilogan, Ikagawan, Ikakarti, Melty, Chicks. Napakadami naman po negosyo ng taong ito. At asawa po siya ni Kagawad Willie Abuen, nag-iisang asawa. Palakpakan po para po sa ating kagawad ng Willie Abel, ang isa pa rin po ang punong abala ng partido ni Edwin Velos. Yes, tama po. Na magtatapos sa ikatlong termino at siya mag-uumpisa ng scholarship sa daycare. Ipagpapatuloy ang naumpisa ang serbisyo ng kanyang asawa para sa mga kabarangay. Mahihayin magsalita? Totoo ba yun? Pero maasahan sa mga gawain. Tunay na maglilingkod at hindi gagawing hanap buhay ang barangay. Palakpakan po natin. Simpleng may bahay. Simpleng negosyante. Masipag. Lahat kinakaya sa pagtataguyod ng pamilya ay tunay na katuwang ng kanyang asawa. Ang kasipagan niya ang magiging puhunan niya sa maayos at tapat na paglilingkod sa ating barangay. Gagawa at tutupad sa tungkulin na iaatag sa kanya. Sa mahabang panahon ng panunungkulan ng kanyang asawa, ito'y magsisilbing gabay niya at marahil marami siyang natutunan dito habang ang kanyang asawa ay naglilingkuran. Tahimik siyang sumusuporta dito, nagpapayo at nagpapaalala, nagbibigay lakas sa kanyang esposo. Totoo ba yun, Kagawad? Yes! Mga kabarangay, at itong suportahan, Jane Abuen. At itutunan ang kanyang Magandang gabi po. Ako po yung masyadong mahihain talaga pag sa mic. Pero pawakin mo ko po ang ibang bagay, wag lang mic. Yun po ako makinig. Wag lang mic talaga. Ibang mic ko pahawak sa albaling-daling ko. Kaya ito po yung mabasahin ko na lang talaga kung po yung mahihain. Magandang gabi po. Pasensya na po talaga. Ako ay hindi sanay masyado sa mga ganito. Pero po ay aking napag-aaralan naman po. Ako po ay si Jane Abuen, magiging kaisa po sa barangay, pagpapakaunlad sa barangay. Ano man po iatas sa akin, kahit ano pong kumatib, ano ba? Iata sa akin aking gagampanan ko. Yan po, maraming salamat po. Jane Abuen. Pero bagay po, magaling po ako talaga. Maraming salamat po, Kagawad Jane, at alam po naman natin ang magagawa niya. Sobrang sipag po. Yan kasipagan na niya magdadala sa kanya at sa paglilingkod po sa larangan po ng paglilingkod sa ating barangay. Maraming salamat niya, Abustan. Ito po ang kanyang mga kapatid, Carmelo Abustan, Carlito Abustan, Condrado Abustan. Siya po pala yung kapatid ni Kagawad Lalo, Saibens Abustan. Siya po yung nagtapos naman po ng Bachelor of Science in Social Work. Yun po ang pinakagusto ng course. Ano po? Architectural drafting. Then, ang kanya po naging hanap buhay po niya dati, siya po dating OFW sa Brunei, UAE, and Dubai. And then, nung po pinagkukunan niya ngayon, or source of income, siya po ay merong sari-sari store. Yan. Then, meron po siyang mga affiliation community involvement sa iba po kasi siya po ay commentator in St. Louis Bishop Parish Church. Madam BPOC member in Barangay Tinamnan. So, palakpakan po natin. Pinapakilala ko po sa inyo si Ate Kagawad Esa Abustan. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa mga bahay-bahay po dyan na alam pong naririnig ninyo ang aming mga dinig.
pasensya po talaga rin. Isa rin po akong mahihiyain. Hindi po katulad ng kapatid kong napakaingay. Pero nagpapasalamat po ako ngayon sa pagkakataong nabigyan kami pagkakataon na magsalita at makilala ninyo ang bumubuo po ng Team Edwin na pangunguna po ng ating kapitan na si Edwin Belus. Sana po, bigyan nyo kami, piliin ninyo kung sino ang tapat at nararapat at madaling lapitan. Muli po, kung ako inyong pagkakatiwalaan na ihalal po dito bilang isang bagong kagawad, akin pong idadaan sa gawa at sipag. Hindi po ako makangako sa inyo ng kahit ano, pero kung ano man pong iatang sa aking nagawain, ay akin pong gagampanan ng maayos at mabuti. Baguhan man po ako sa ganitong larangan, pero ang akin lang pong may pangako sa inyo, tapat at sipag. Muli po, ito si Clarissa Elsa Agustan. Nagpapasalamat po muli sa inyo at magandang gabi. Hello. Yan, maraming salamat po at diyan tayo sa mga tahimik at hindi masyadong palainip. Yan po yung nasisipa at gumagawa at hindi puro gawa. Ano po? Ayan, maraming salamat at ngayon naman po ay tawagin po natin ang kasunod na magsasalita. Yan, ako po ay na-amaze sa kanya pong meaning ng kanyang pangalan. Ano po? Siguro siya na rin po yung magsabi noon. Siya po ay pinanganak noong July 30. Naku, anak ko na lang pala ito. 1990. So, mga magulang niya po, sina Arya de las Alas at Mercy de las Alas. Ayan po, tama-tama. Nandito po kayo. Welcome po. Welcome po. At ang mga kapatid niya po, Shermaine de Viena, Shea de las Alas, and Sam de las Alas. Nanitirahan po sa barangay Tinang Nancy, Chuburol. Yan, ito naman po yung kanyang edukasyon. Nagtapos siya ng elementarya, paaralang elementarya ng Lukban at sekundarya naman sa Lukban Academy. At nagtapos po ng kolehiyo sa Kalayan Educational Foundation Incorporated. Mga naging trabaho, sure, napakadami pala nito. Siya po ay service crew sa Jollibee Lucena 2008 and 2009. Bartender at Plaza Green, Lucena City, 2009 to 2010. Bar manager at Plaza Green, Lucena City, 2011 to 2012. Waiter at Sian Restaurant, Singapore, 2012 at hanggang 2013. Then service crew, Pizza Hut SM Lucena, 2013 up to 2014. At manager, Pizza Hut, 2014 up to the present po. Kasalukuyang pinagkakakitaan po ng atin pong tatakbong kagawad na to. Owner of the Farm Kitchen Restaurant, owner of the Farm Kitchen Catering and Event Organizer, Sergi Cocolumber Trading. So, ang dami pong pinagkakakitaan. Then, sabi nga po, bata, malakas at naghigit na kakayahan, mga experience ang gabay upang higit na makamaglingkod ng buong puso, sapat sa kalaban at aral upang anumang pangarap at plano sa barangay ay kanyang magawa at may talino at kayusan. Kaya nga, mga kabarangay, atin pong palakpakan, Sergi de las Alas. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Sergi de las Alas. Bali na ipakilala naman po ako ng ating napakagandang tagapakilala dito sa unahan. Ayan. So, marahil po walang nakakakilala sa inyo sa akin. Ako'y bago sa inyong mukha. Hindi po ako madala sa barangay. Hindi niyo po ako makikita doon kasi hindi naman po ako active sa mga ganong bagay. So, bakit nga daw po, siguro marahil tinatatanong nyo, bakit po ako tumakbo bilang isang kagawad? Yun na lang po, bakit po ako tumakbo bilang isang kagawad? Unang-una po sa lahat, nung dumaang
Hindi naman po ako nag-i-stay dito sa ating barangay kasi may trabaho po ako na before. So, nung nagka-pandemya po, doon ko nakita kung ano yung kakulangan ng ating barangay. Kung ano yung mga pwede pa nating i-improve, pwede pa nating bigyan ng pansin. Yun po, sabi, nung nilapitan po ako ng aking pinsan kung gusto ko daw po magkagawad, sabi ko, ayoko kasi parang ramdam ko hindi ako para doon. Tapos nung isang gabi na parang nag-isip-isip ako, sabi ko, siguro nung sinabihan ako ng pinsan ko kung gusto kong magkagawad, parang medyo nag-isip din ako nung gabi. Sabi ko, siguro para mabigyan ng pansin yung mga pangangailangan ng kabarangay ko. Siguro po, danas nyo naman po yung nalampasan ng pandemya. Danas nyo po yung, ay lilima po yung ticket. Danas nyo po yung, ay kakaunti po. Correct, hindi kami kilala. Ayun. Hindi na po ako mag-drop ng name. Hindi kilala ang Olbo. Opo. Ay kami din po sa Burol, hindi din po kami kilala. Sa Opo. Hindi din po, marami pong nakakalimutan. Although po may, kumbaga po, hindi naman po talaga para sa lahat. Pero sana po ay mabigyan ng pansin ang bawat isa. Sana masala. Kaya po ang ipapangako ko lang po kung ako po inyong bibigyan ng pagkakataong maluklok po sa basta bilang isang kagawad, serbisyong pantay-pantay para sa lahat. Serbisyong tama at dapat, hindi yung laging kapamilya ang inuuna. sana totoo. Ayaw po naman. Oo. Totoo naman po, at sabi ko nga po ay, siguro ito yung ano sa akin, at maglingkod sa aking mga kabarangay. Yun lang po, at maraming salamat po. Sana po bigyan nyo kami ng isang napakalaking pagtitiwala ngayong darating na eleksyon. Ayun, nagpapasalamat din po ako sa aking isa sa kumbinsi sa aking tumakbo bilang kagawad. Walang iba si Kapitan Edwin Bemus. Kung hindi po niya ako yung binsi, hindi naman po lalakas yung loob ko na tumakbo bilang isang kagawad. Kasi hindi naman po, sabi ko nga po unang-una, hindi naman po ako kilala ng mga taga-kabarangay ko. Ayun. Sana po bigyan niyo ako ng chance na maglingkod sa ating barangay. Yun lang po, at maraming pong salamat. Ayan, maraming salamat. Yan, maraming salamat po at kitang-kita naman po ang potensyal para maging kagawad po ang kagaya ni Sir G. Kagawad Sir G de las Alas. So maraming salamat po at ngayon naman po ay isa pang magpapakita at magpapahayag na kung ano yung kakayahan niya kung bakit siya tatakbong bilang kagawad. Gusto ko po nga sabihin sa inyo, siya po ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Industrial Technology, Major in Electronics at SLSU 2007. Okay na po ang kwenta kung ilang taon. Siya po, ang magulang po niya ay sina Sir Ariston Dialo Nada, Senior, isa pong magsasaka. At si Ma'am Magdalena Garinada, retiradong guro sa SLSU. Baka po naguro pa natin ito. Naguro ko po ito. Then, mga kapatid niya po si Michael Anthony Nada, isa din pong guro sa SLSU. And John Arnold Nada, guro sa PEL1. Aristo Nada Jr., Electrical Engineer. At ang kanya pong nag-iisang asawa, Abby Marie M. Nada, Sales and Marketing Customer Service Executive at TDK Philippines. Ang hanap buhay po niya, GA Express Travel and Tour Services, van rental, and siya po ay owner and driver. Siya din po ang may-ari ng kanyang dinadrive na van. Then, tricycle driver, dami naman sir. Tricycle driver and operator pa rin po siya. So, mga organisasyon at naging katungkulan, the Fraternal Order of
Eagles, Philippine Eagles 2023 o bagong-bago pa para sa HPG FMI R48 Highway Patrol Group Force Multipliers Incorporated R48 Quezon. And 2021 at up to present po, Chapter Treasurer. Member of BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council 2020 up to present po. Then 2017 to 2020, President po ng Longpro sa Van Transport Corporation. 2017 to 2019, Auditor Cabinet Quezon, Regiocom. Then 2015 to 2017, Transport Operation Leader, Locrisa Transport Group. And 2009 to 2012, Technician at Sino American Silicon Products, Global Waffer Company, Yunnan, Taiwan. ROC. Then 2008-2009, Lineman, Banahaw, Katbi, Lukban, Quezon. 2007-2008, Material Control and Technician and Mechatronics Assembly Incorporated under Philippine Panasonic Calmer Ray, Calamba, Laguna, City of Laguna. So yun lang po ating pong palakpakan. Walang iba po kundi si Kagawad Gerson Eris Darin Nada. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayun. Kung maalala nyo po, taong 2018, ako po tumakbo na rin. Ang kasama ko po noon ay sina Kagawad Willie Abuel, si Kagawad Conrado Apustan, at si Kagawad Edwin na tumatakbo po ngayong kapitan. Yun po, bagamat hindi po tayo pinalat nung panahon na yun, tayo po ikawalo, ay ang inyo pong lingkod ay hindi sumuko. Bagkus po ay inilagay ko sa aking isipan na bakit tayo susuko kung may gusto tayong patunayan sa aking barangay. Yun nga po yung susubok tayo pero hindi susuko. Kahit po tayo ay hindi pinalad, tuloy-tuloy po akong nag-serve sa ating community. Bilang Cabinet Quezon po, past response po tayo sa Regiocom. Tayo din po ay nagre-responde, nagre-rescue. Nung panahon po ng pandemya, tayo po ay isang frontliner. Ako po. Noon po naalala ko, may isang buntis, gabing-gabi. Pandemic po yun. Galing po siya dito sa Ulbok. Naglalakad, parang mga anak na siya. Isinugod, kami po naka-duty sa gitna nun. So walang mga taong nakalabas nun eh. Isinugod po namin siya sa malapit na paanakan. Tapos, yun. Meron pa rin po tayong mga sa area po natin ng sa area po ng ating barangay, Pinamlan, malawak po yan eh, hanggang Sitio Mahabang Tanaw. Napapansin ko po na laganap dito ang aksidente. Ang gusto ko pong mangyari at maitulong sa ating barangay, kung sakali pong papalarin ng inyong lingkod, ituturo po natin yung past response. Kasi gaya po dito kung may calamity, sa iba't ibang sitio, malawak po ang ating barangay. Sino po ang ating re-responde? Hintay po ba natin tawagan pang MDRR o ang ibang response team? Kung tayo po naman ay may kaalaman na dito sa ating barangay, sa ating sitio, mas agaran po natin matututukan. Makaka-responde agad tayo, hindi man sa calamity, sa ibang sakuna at saka sa aksidente. Makaka-responde agad tayo, hindi makakapagligtas tayo ng buhay. Tapos po, bilang anak po ng isang magsasaka, tayo po ay napapansin natin na magandang maging programa natin, pantay-pantay na pamamahagi, katulad po ng binhi, ng fertilizers. May pamahagi natin ng pantay-pantay. Kumbaga, ito po ay walang pipiliin tayo kung sinong gusto nating bigyan. Lahat po ay mabibigyan. At marami pa po tayong programang gustong itutok. Pero kumbaga po sa ating
sa ating tumatakbo, ang ating pong Team Edwin. Yan po'y kumpletos regados na. Mula po sa mga SK, sa mga kagawad, yan po ay maraming maibahagi at kumpleto po maibabahagi sa ating barangay. Lalo na po sa pamumuno po ng ating kapitan. Walang iba si Kapitan Edwin Bello. Hindi po mabubuo ang team na ito kung hindi po sinalakay itong mabuti ng ating butihing kapitan at inyong lingkod. Kasi ito po, gusto po namin talaga dito ay pagbabago. Kumbaga po, action agad at ibigay ang tamang serbisyo dahil ito na po yung panahon ng pagbabago. Napapanahon na po para iboto ang aming Team Edwin. Ang inyo pong lingkod, Kagawad Jackson Nada at ang aking pong mga kasamang kagawad ay humingi po sa inyo ng tulong upang baguhin natin ang ating barangay. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat po, Kagawad Gerson. At ngayon naman po ay ang ipapakilala ko po sa inyo ay ang batang-bata. Siya po ay naging barangay health worker up to 2018. Then appointed barangay kagawad po ng 2006 hanggang 2007. Nakatapos ng 3 termino bilang kagawad ng barangay Tinamnan. 3 termino bilang first kagawad. Wow! Pinangunahang komitiba, health and housing. Kung mapapansin po natin, talagang siya po ay karapat-dapat muling ihalal bilang kagawad. Di po ba? Napaka-consistent po ng kanyang mga paglilingkod. First kagawad, then yun po kanyang mga komitiba na pinangunahan. At ngayon po ay siya po ay baka po magtampo pag hindi ko po sinabi kung sino po yung kanyang mahal niyang esposo. Siya po ang asawa ni Kuya Aldi Pino Dato Ranyola. At may 3 po siyang nagagandahang mga anak. Si Maricar Melba Chain, isa pong nagtatrabaho ito sa pulis. At si Ate Diana Rica nurse po siya sa New Zealand. So yun lang po at atin pong palakpakan. Marami pong salamat sa kanyang walang sawa talagang pagmamahal po sa ating barangay at babalik-balik po para maglingkod. Sabi nga, sinubok ng panahon, nanilbihan at naglingkod ng mahabang panahon, sapat ang kaalaman upang muling maglingkod sa ating barangay. Laging bukas ang palad sa pagtulong, walang pipiliin. Lahat ay handang paglingkuran. Samahan po natin siya sa kanyang hangarin upang ang lahat ng pangarap niya sa ating barangay ay matupad. Walang iba kundi ang Tinamnan. Maiba ka naman kaysa dati. Sabi nga po, Kagawad Malo Ranyola. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa nagpapakilala po sa aming napakagaling si Ma'am Eden at saka po si SK Arnel. Sa akin po ng ang aming team sa pamumuno po ni Kapitan Edwin Belus, Ate Esa Bustan, Ate Jane Abel, Sir D. de las Alas, Kuya Gerson Nada, Awang Salvacion, at ang pinakamaganda po namin kagawad, Zeno. Sa inyo po, maraming salamat po sa inyong pag-aabala sa aming team. Alam ko po na ako'y kilala na ninyo at siguro naman po sa panunungkulan ko na ilang taon din po na ako'y lagi ninyo nakikita dito sa Umban, inaabot ng alas 10 ng gabi. May pag-iinom pa yun. Bakit nga po ba ako'y babalik muli? Ako po ay matanda na. Kaya nga lamang po ay alam po naman sa sarili ko na kaya ko pa po at ako'y po'y mahal na mahal kong paglingkuran. Ako, hinahanap-hanap ko talaga yung akin pong ginagawa noon na ako po'y nalukulang pero hindi ko po ginawang hanap buhay. Meron po, sa totoo
pagpasok ko po muli ito, hindi ko po ito gagawin hanap buhay. Wala na po akong pinaaaralang anak. Kami po'y mamag-asawang, yung lang pong asawang inaalaga ko. Hindi ko aring hindi ano. Sa ngayon po ay, sana naman po ay, yung pagkakilala ninyo sa akin noon, eh, hindi ko naman po babaguhin ang aking pakikisama sa inyo, ang aking pagsaservisyo. Wala po akong ipinapangako. Dahil kami po wala pang committee, hindi po namin alam kung saan po kami mapapupuntang committee. Wala po akong pinangangakong, ay gagawin ko are, ibibigay ko are sa inyo. Bibigyan ko kayo ng kamang gamot. Wala po akong ibibigay na yun po ay manggagaling lahat ay sa ating barangay. Yun po ay yun po ay may mga budget, lalo-lalo na po ang ating masipag na Kapitan Edwin Velos. Alam po niya kung paano mapapapunta lahat ng budget ng barangay. Yun lang po, magandang gabi at maraming salamat. Sana po ay huwag po kami pababayaan. Lahat po, straight po sa Team Edwin Velos. Yun lang po at maraming salamat. Dapat makita na kaya nating mabuhay Maraming salamat po. Yan po ang si Kagawad Malu Ranyola. So ngayon naman po ay atin pong ipakilala ang kasunod pong magsasalita. Siya po ang SK Chairperson 2018 up to present. At SLSU Forest Patroller hindi Ranger. Vice President 2021 at up to present. Junior Petimini Association of Lukban. Then siya po ay Secretary 2020 up to 2022. Public Relation Officer 2022 up to present. Then frontliner during the COVID-19 surge, Kabataan kontra droga at terorismo. Then Public Relation Officer 2019 up to present. Then siya po ay nagtapos ng elementarya sa PEL 1 at sa Banahaw View Academy po siya nagtapos ng high school at sa SLSU po siya graduate ng Bachelor of Science in Public Administration in 2019. Wow. At atin pong pagbigyan siya ulit na makapaglingkod, hindi na po SK Chairman. Kundi sabi nga, may sapat na karanasan sa larangan ng paglilingkod as SK Chairman at iba't ibang organisasyong kinabibilangan niya. May puso sa paglilingkod at pagtulong. Kung naalala ko lang, SK ay Kagawad na pala, Jeno. Ito po yung tao na napaka-sensitive po sa pangangailangan. Yung bang may initiative siya. Nakita lang niya po, dahil ako po ay almost 10 years sa paglilingkod din po sa ating barangay. Nakita niya yung mga nanay na uuhaw po kausap, kakukwento doon po sa daycare center. Ay nauuhaw, gustong magkape, gustong ng malamig. So sila po ng tatlong yan, nag-donate po sila ng water dispenser. Yun po ay sa kanila galing. Yung nakikita nyo doon. Si Kagawad Jeno, Kagawad Edwin noon, ngayon po ay magiging kapitana at si Kagawad Willie. Sila po yun. Kaya salamat. Dahil kung ang puso nila nasa paglilingkod at pagtulong, kakikitaan na po talaga natin sa simula pa lang na wala pa sila sa pwesto. So maraming salamat sa iyo. May magagawa pa, ipagpapatuloy ang paglilingkod sa barangay na walang pasubari. Tulong lang kahit maraming basher, ika nga. Mahalaga naglilingkod ng sapat, gagawin ng tungkulin na iniatang sa kanya. Mga kabarangay, atin pong suportahan. Kagawad Jeno Saludano. Ayan. Una po, pagbati po sa mga elder natin na nandito. Magandang gabi po sa inyo. At saka po, pagbati po sa aking mga SK Kagawad na si Ana Marie at saka si Giselle. Magandang gabi. At saka po, pagbati po sa mga kabataan na sumusuporta at nakikinig po sa amin. Magandang gabi sa inyo mga kabataan. So, ako po ay magpapakilala ulit. Salamat po sa magpapakilala, Ma'am Ellen. So, ako po si Janos Saludares. Nagmula po sa Angka ng Baviera. Karamihan po ay mga pinsanin din, yung mga taga dito sa Umbanulbok.
ako po ay nagtapos ay sa Southern State University na 2019. Then, isi-share ko lang po, nung po ako tumakbo ng SK Chairman last 2018, ako po ay katulad lang din po ba nila? Mas magaling pa nga po sila sa akin magsalita noon. Ako po ay nagagalak, ako po ay natutuwa dahil sila po ay parang mas improve na magsalita kaysa po sa akin noon. Pero po, ngayon po, bilang ako po ay isang tatakbong kagawad at isa pa rin ako pong SK Chairman, ano nga po ba ang magagawa ko sa barangay? Itutuloy ko po ang paglilingkod ng tapat at ako po mag-aagapay, if ever man po ako manalo, ako po mag-aagapay sa mga kabataan, sa mga SK, upang mas mapabilis po ang ating mga proyekto sa barangay upang hindi po ito maging tumagal pa. At saka po, kung ako po'y paparadin, hindi ko po pinapangako pero mas susuportahan ko po ang pagiging committed education kasi alam ko po na sa kabataan po ang susi ng tagumpay ng ating barangay. Kasi po, sa kabataan po, kami po ang magiging susunod na magiging leader ng barangay. Kaya po sana po ay kami po ay inyong suportahan kasama ng aming grupo. Hinihikayat po namin kayo na sana po hanggang sa huli ay sa amin po ay magtiwala po kayo at yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Kagawad Cheno. At ngayon naman po ang kasunod po nating ipapakilala, siya po ay nagtapos po ng Associate Marine Engineering, then sa Technological Institute of the Philippines, Manila. Lukban Bayan Toda, President. Ayan, sa mga magtutricycle po, kilala po ito. Tim Bayabas, Member, Advisor, and Solo Parent, Barangay Tinamnan, President. Solo Parent Federation of Lukban, siya po ay BOD. Then, ex-barangay Tano din po ng Tinamnan. Tricycle operator and driver. Siya po may tatlong nagaganda ang anak. At ngayon ko lang po nalaman na ito pala ay nakagraduate na po ang dalawa. Si Terry Jane Salvacion at si Andrea Salvacion. At meron pa po siyang isang estudyante. Yan. Ito po si Kuya Awong Salvacion. Palakpakan po natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa totoo lang po kahit ako may edad na, mas mahirap talaga magsalita kasi kanila. Pero mas maganda po, pagbati muna po sa inyo ng magandang gabi. At sa pamumuno po ni Kapitan Edwin. Kaya po ako kumandidato dahil siguro po may kakayahan pa rin po ako. Kaya ako'y sinaman sa kanilang grupo. Bagamat po ako'y naging barangay tanod, siguro po totoo po yung sinasabi ni Kagawad Aranyola sa Atimalo. Wala pa po kami komitibang makukuha dahil siguro po nilishuffle pa rin yan. Pero sakali po ako inyong papalarin, susubukan nyong iboto muli, boto uli, dahil nung nakaraan ibinoto nyo ako, siguro daig lang ako, ay magsisikap uli ako ngayon. At ako ngayon ay nagsikap po ako na barangay tanod ako para ipakita na gusto ko po magsilbi talaga sa barangay. Bagamat lang po ako ay solo parents, parang itinigil ko po pag-barangay tanod dahil mas gusto ko po pagtapusin mo na ang aking mga anak. At sa ngayon po, dalawang nakatapos ko, meron na po akong kalayaan or ano yung sa barangay, panahon sa barangay. Kaya gusto ko pong maging tumandidato bilang kagawad kung papalarin talaga. Siguro gagawin ko lahat. Yung pong maganda, atin pong ipagpapatuloy.
yung pong hindi maganda, hindi po natin na pwede tanggalin. Atin pong i-correct para po lalong gumanda. Kaya po, salamat po sa darating pong halalan. Tulungan po ang inyong lingkod at sa pamumuno ni Kapitan Edwin Velos at mga kagawad at SK Chairman sa pamumuno ni SK Paraon at ang kanyang mga kagawad at magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po. Ayan. Maraming salamat po, Kagawad Awong Salvacion. Yan, kung iboboto niyo po siya ay pwede pong Awong. Ayan po. Komplikado po. Komplikado. Ayan, maraming salamat po at sila po yung mga kagawad natin at ngayon naman po ang atin pong tatakbo na kapitan. Tatakbo pero hindi tayo iiwan. Ayan po, atin pong pakilala muna para po sa mga hindi pa masyadong nakikilala talaga. Kilala lang sa mukha, pero atin pong sabihin o ipaalam sa inyo. Siya po ay anak ng mag-asawang Lenny Sales Bohidador at Pedro Avila Velos. Nagtapos po ng elementarya sa paaralang elementarya ng Lukban 6. Sabihin ko pa po kung anong Pedro. Sekundarya po sa Southern Luzon Polytechnic College, SLPC pa po that time. Then, college po, graduate po siya ng diploma in fisheries and technology. Asawa po niya, yan po, yung nagagandahang madam dyan, si Mrs. Annalyn Erabite Velos, at may anak po siya, ilan ba? Limang anak po. Ayan. Si Adriel, si Andre, si Ezekiel, Angela at Andrea. Sa kasalukuyan po sila ay naninirahan sa Sitio Sindico sa Barangay Tinamnan. Ayan. Kung hindi po nila alam pa yung kanilang bahay, kitang-kita po doon bago magkamay ni Jesus. So, ang hanap buhay po na pinagkitaan, ayan, hindi po ito small sari-sari store. Ito po ay malaki. Siya po ay tricycle operator din po ng dalawa niyang pinapasadang tricycle. At mga karanasan at naging trabaho po, siya po ay naging factory worker po sa General Fabric Cord Marketing Corporation sa Dayas pala nung si Kapitan Novaliches, Quezon City. In 1997 to 1999, Marketing Supervisor AEMD, Marketing Naga City Brand, diba Dayas? 1999 up to 2000. Sales Supervisor, AEMD, Marketing Tarlac City, Branch 2000 to 2001. Naikot na yata ni Kapitan ang Then, factory worker din po ng Latondenia Distillers Incorporated at Lucena City, 2001 hanggang 2002. Then, construction worker, B2 Builders, 2003 to 2005. Then, tricycle operator, part-time driver up to present at yun din po ay pinagkikitaan niya. At Barangay Kagawad po, Barangay Tinamnan, 2018 po hanggang sa kasalukuyan. At ngayon pa nga po ay tumatakbong sa ating bilang kapitan. Then ang organisasyon at position po niya kinabibilangan San Luis Alay Unlad Farm Growers Association Incorporated, siya po ay member. Then Lukban Toda Federation, member po siya. Then Fair Service Toda, siya po ang president. Then, Sangguniang Barangay Tinamnan member. Then, Committee on Education Co-Chairman 2018 hanggang 2020. Committee on Health Co-Chairman 2021 hanggang 2023. Baudes Officer 2018 up to 2020. Then, Barangay Council for the Protection of Children Co-Chairman 2018 hanggang 2020. Then, Primary Health Care or PHC, Pangulo po siya, 2018 hanggang 2020. Committee on Education member, 2020 hanggang 2023. Committee on Public Works member, 2020 and then hanggang 2023. Frontliner din po siya during COVID-19 surge. Ayan. At siya po ay
na awardan Outstanding Bossy Officer 2018 hanggang 2019 at pinagkalooban ng sertipiko ng pagkilala ng Lukban TNT sa kanya pong kahusayan at koordinasyon sa Lukban MPS or ano yun? Municipal Police Station, ano po. Then seminar on budgeting, siya po uma-attend lahat po ng seminar na ipinagkatiwala sa kanya ay kanya pong ina-attendan. Seminar on budgeting and procurement planning, sa Subic po ito ginawa. Seminar on disaster risk reduction and management noong September 2019, Davao City. Napakahalaga po ng seminar na to. Seminar on budgeting and procurement processes, September 2019 in Baguio City. Then seminar on anti-drug abuse campaign, October 2019 at BPY Halls, Lukban, Quezon. Seminar on violation against women and their children, October 2019. And then PPRC, Barangay Panlola, Lukban, Quezon. Seminar on budgeting and procurement planning, ulit, September 2022 in Tagaytay City. Lupong Tagapamayapa Seminar, siya rin po ay umattend, August 2023, Tayabas City. Yan. Pakadami pong, napakarami po niya mga achievement. Ayan. Doon po sa kanyang pinamimigay sa inyong ano yun, yung pulyetas. Ano po, ako, lahat po ba binabasa nyo? Sa dami nagbibigay. Talaga pong kailangan nating basahin. Sabi pong ganun doon, nakalagay, may kakayahan, may panindigan at sa inyo tapat na maglilingkod. Totoo po yan. Action at servisyo na papanahon, barangay tinamnan, maiba naman. Alam ko po, yun ang nais po ng kumakandidato na sa ating harapan. Ang maiba naman po ang tinamnan. Mabago po ang dapat mabago at mapaunlad ang dapat mapaunlad. Yatin sabi nga, yes, maiba naman. Press, malakas, bata at marami pang magagawa, ika nga. Dahil po, ang mga edad po nila ay talagang nandun pa sa kalakasan. Maglilingkod sa barangay at napatunayan na marami pa siyang kayang gawin upang ang barangay ay higit pang mabago at mapaunlad. Sa panahon ng paglilingkod, tinakitaan ng respeto at pagsunod sa isang karakter na dapat taglayin ng isang namumuno. Alam ang salitang respeto. May galang at walang naagrabyadong kapwa. Bukas palad lagi sa pagtulong on or off the camera. Hindi po laging camera. Ano po, kahit po walang nakakakita, andun po siya. At gumagawa at gumagampan sa tungkulin. May isang salita at hindi niya pipiliing makasakit ng kapwa. May puso sa mga bata, handang tumulong sa abot ng kaya. Ayan po, napatunayan ko po yan sa halos 10 taon kong paglilingkod bilang daycare worker. Siya po ay hindi tumigil sa pagsuporta po sa ating daycare children. Siya po ay nag-i-sponsor kahit po hindi alam, dukot bulsa, galing po sa kanya. Siya po ay nagbibigay ilang bata, hindi nga lang po niya mabigyan lahat, pero pinipilit po niya kung ano yung magagawa niya. Sabi niya, kaunting tulong, pero alam niya makakatulong sa mga magulang. So, yun po yung puso ng ating pong tatakbong kapitan ngayong gabi. Kaya nga, mga kabarangay, naniniwala po ako, ang mga taga rito ay matatalinong butanti at mamamayan. Di pa dadala sa suhol at pangakong malabo. Iboto natin kung ano ang mula sa ating puso at alam natin karapat-dapat. Kaya po ngayon, gusto ko pong ipakilala ang tatakbo at mamumuno po ng ating barangay sa susunod na panahon. Palakpakan po natin ang ating kapitan Edwin Belus. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Sa panguna po ng inyong lingkod, tumatakbong kapitan, kumakandidato pala, hindi po tatakbo at mapapatuloy na paglilingkod ng tapat at mahusay. Kasama po ang aking buong sanggunian. Kasama po si Kagawad Gerson Nada, Kagawad Sergi Galas Alas, Kagawad Merjing Abuel, Kagawad Esa Abustan. Muli po magbabalik at maglilingkod, Kagawad Maluran Yola.
Sa akin pong kasama sa larangan ng hanap buhay, TODA President din po, member din po ng TODA Federation, Kagawad Awang Salvacion. Sa ating pong SK Chairman na patuloy na maglilingkod at patuloy na susuporta sa ating mga advocates sa barangay. Dati pong SK, kumakandidato pong Kagawad siya ng Salidao. Sa tumatakbo po, ang kumakandidato pala, SK Chairman Tope Paraon. Sa kasamahan niya pong mga kagawad, isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung saan po ako mag-uumpisa. Pero uunahan ko na po, buhat po noong 2018. Halos wala na po akong sasabihin pala na ipaliwanag na po lahat ng ating pong tagapagpakilala. Maraming salamat po. Noong 2018 po, at ako po inyong pinagkatiwalaan, inyo pong inihalal, napatang po sa akin ng committee ng education. Sa larangan po, at nagsiservisyo sa barangay, naisip ko po at nakita ko ang unang pangangailangan ng mga batang mag-aaral sa daycare. Alam naman po yan ni Ma'am. Every pasukan po, nagbibigay po ako ng school supplies. Hindi po yan galing sa barangay. Galing po sa pundo ng aking may bahay. Yung pasukan po yan, nagbibigay po ako ng isang lapis, isang papel at isang crayon. At saka po isang abakada. Kahit po sa maliit na bagay, sa pag-umpisa pa lang ng mag-aral, maintindihan po nila na maliit na bagay, malaki ang maitutulong sa kanila. Lalo po sa mga magulang ng mag-aaral. Nakita ko rin po ang mga pangangailangan ng araw sa daycare. Alam na po niya yan. Tinanong ko po si Ma'am, ano po ang kailangan sa ating daycare? Kayo po ang magsabi. Sabi po ni Ma'am, ay Kagawad, bahala ka na po. Bahala ka na po kung ano man po yung ipagkaloob ay tatanggapin po namin. Hindi naman po kami nakatest. Tinanong pa rin namin si Ma'am. Ma'am, ano po talaga yung kailangan ng daycare? Sinabi na po ni Ma'am, kailangan daw po ng bata ng hot and cold. Kasi minsan po may feeding, kailangan yung instant. Malagyan po agad ng tubig na mainit. Minsan naman ang bata na nainit at kailangan po ng malimig na tubig. Doon po sa simpleng bagay po naisip po namin, ni Kagawad Billy Abuel at ni Kagawad Jeno, na kami po ay makapag-donate ng isang set po ng hot and cold water dispenser. Yan po ay dokot bulsa din namin. Ganun din po, sinabi din po ni Ma'am, Kagawad, paano po kaya ito? Paano po kaya ito? Yung gripo po ng daycare, puro po sira na. Tumatagas na po siya kahit po ilak. Hindi na po napipigilan yung pagtulo. Sabi ko, Ma'am, ako na po yung bahala dyan. Susubukan ko pong mangutang, pero hindi joke lamang po yun. At sabi ko po kay Ma'am, mapapantan ko po yung isa. Pero hindi ko po ginawang pantan yung isa. Pinantan ko po yung 4. Yan po ay dukot bulsa po ng inyong lingkod. Bilang committee rin po ng education, ako po ay nangako noon sa aming kampanya, naming 4, na ako po ay mag-i-eskolan. Ang pangako ko po ay 10. Alam niyo po ang ginawa ni Kagawad Edwin noon at magiging kapitan na ngayon. Yung 10 po na ipinangako, ginawa ko po itong 15. Alam po nila yan. Buhat po 2018, 2019, 2020, ang sponsor ko po ay 15. Ito po ay napulipid ko kay Ma'am. Nabigyan ko po lahat yan ng galing sa aking bulsa at hindi po galing sa pondo ng barangay. Siguro naman po nung pagkaraan po nung 2 taon, 2018, 2019, 2020 po, nag-reshuffle po kami ng committee. Napapunta po sa akin ay health. Ang sabi daw po nila, pinakamahirap daw pong committee. Nakatambal po sa aking committee noon ang Bausi at BCBC. Isipin niyo po yun, lalaki ang gumaganap, Bausi ang ginagampanan.
yung pong violation against women and children. Sa awa po ng Diyos, nagkaroon po ng magandang performance ang inyong lingkod. Napili din pong Most Outstanding Bautes Officer sa loob po ng 2 taong panunungkulan, 2019 at 2020 po. Ngayon dumating po naman yung panahon ng kalamidad. Pandemya po pala, hindi po kalamidad. Alam niyo naman po nung nag-lockdown, ang nakakalabas po ay kami lamang. Tayo po'y nananatili sa loob ng ating mga bahay. Kami po, before lockdown, March 16 po yun. Bago pa po yan mag-lockdown, kami po ay nag-checkpoint na. Bilang committee on health, lahat po kami. Yung sangguniang barangay Tinamnan, nag-checkpoint na po kami dyan. Ite-trace daw po kung sinong may COVID, yung dadating na may lagnat. Sinakripisyo po namin yan. Ngayon nung nag-lockdown na, ito na ang malupit. May namamatay dito, may namamatay doon. Kung naaalala po ninyo, lockdown, napakarami nang tinamahan ng sakit. Pero si Kagawad Edwin po hindi po sumuko. Iniatang po sa akin, iniatang po sa committee ng health yung pagsundo sa mga checkpoint. Tandaan niyo po, wala pong nakakapasok na iba. Halimbawa po OFW, dumating po siya. Susunduin ko po siya dun sa checkpoint. Ikagay ko po sila hanggang makauwi ng bahay. Di po ba pandemic? Ang sabi po ng iba, pag uwi daw po, ay maliligo. Mag-aalcohol at maliligo. Pag uwi ko po, yung misis ko po, katext ko na, ma, mag-init ka ng tubig, maliligo ako. Meron po pagkakataon na tumatawag po alas 2 ng gabi, may kailangan akong sunduin. Sinusundo ko po yun, gamit po ang aking tricycle. Yung tricycle ko po nakakarag-karag, pinagtyagaan ko po yun. Sinusundo ko po sila, pero ang gasolina po nun, hindi ko ginurge kailanman sa barangay. Yan po ay sariling dukot ko rin. Pero doon po sa pagsundo at pagmamonitor, nakataya po dyan ang buhay ko. Kasi doon po sa amin, kami po yung mga sumusundo at nagmamonitor, hindi po limitin sa inyo kaya. Meron po may COVID na dumadating sa Pilipinas. Papasundo po doon sa rural. Kagawad, meron po kayo taga-barangay Tinamnan. Sunduin niyo po dito sa rural. Iahatid naman po doon sa Palola. Pag uwi ni Kagawad, init uli ng tubig, ligo. Hindi po pala si COVID ang magpapatay sa akin. Kung pinagpatuloy ko po yung paliligo ko tuwing susundo, siguro po wala ako sa inyong harapan. Pero siguro naman po, hindi naman po ipagkakaloob at bibigyan pa ng pagkakataon na maging kapitan ng barangay Tinamnan. Bilang Committee on Health din po, sa tiwala po ng 32 PHC, pinagkatiwalaan po ako sa unang salpak at unang miyembro ng PHC, pinagkatiwalaan po nila ako na maging Vice President. Yun po ay 32 barangay na PHC ang kasapi. Siyempre, bagong Kagawad, nakakahiya naman po yata na pagtiwalaan ay wala daw alam ang sabi nila. Hanggang lumipas po yung pandemic, marami po yung hinaing, marami po akong naririnig, pero hindi ko na po sasabihin, alam na po yan ng iba. Kasi sa totoo po sa kampanya ko po, ayaw ko po ng maninira. Kahit po ako'y bugbog na sa paninira ng iba, hindi po ako gumaganti. Ahayaan ko lang po sila sa paninirang ibinabato sa amin. Ngayon, ano po ba? Pupunta po muna tayo, lecture naman. Magle-lecture, kunyari ako naman ay teacher. Ano po ba yung responsibilidad ng isang kapitan? At ano po ang kanyang function sa barangay? Ang kanyang kasakupan. Unang-una po, ang kapitan ay isang legislative. Pwede rin po siya na maging katulad ng Kagawad na magpapatupad ng batas. Pwede rin pong maggawa ng resolusyon, ordinansa. Yan po ang tungkulin ng Kagawad bilang legislative. Meron po akong narinig. Ano daw po yung tungkulin ng legislative? Ang sabi po nila, tagapagpatupad ng batas, tagagawa ng batas.
resolution, ano pa, ordinansa, yun po yung sabi nila. Bakit daw po kaya kami ay noon, ang sabi po, sasabihin ko lang po ay totoo ha, wala po akong idadagdag, hindi po ako naninira. Ang sabi po sa harap ng maraming tao, ang sabi po noon, nag-aatag 1 beses 1 taon. Yan po ay narinig ko. At nakita ko po sa red nila. Hindi po ako naninira. Ngayon daw po, nag-aatag 3 beses. Minsan 4 na beses, picture dito, picture doon. Alam niyo po, ang sa katotohanan po, bilang sabi nga ay kagawad, legislative nga daw po. Meron pong memorandum circular ang DILG National, ibinaba po yan sa pinakamababang antas ng ating gobyerno ay ang barangay. Kaya wala po kami magagawa. Kailangan po ng documentation, kailangan po mag-picture, kailangan po kami sumunod. Kung mapapansin po ninyo, hindi lang po barangay Tinamnan, kayo po ang makakapagsabi. Lahat po ng barangay sa Lukban, gumagawa po ng weekly clean-up drive na tinatawag. Yan po ay ayon sa memorandum circular na pinatutupad po ng DILG. Yan po yung katotohanan. Sinasabi ko lang po, hindi po ako naninira. Yan po yung totoo. Bilang judiciary naman po, ang inyo pong kapitan, magiging kapitan, halimbawa po, may usapin po sa barangay. Halimbawa lang po ito ha. Halimbawa po ito ay pinabarangay ni A, si B. Ngayon, ang responsibilidad po ng kapitan ay pagkasunduin po sila sa barangay. Ngayon, kung hindi ko pa naman po kung hindi po talaga sila magkasundo sa barangay, ito turn over ko na po ito sa lupong tagapamayapa. Yun po yung nararapat. Hindi na po kailangan ng pangalawang patawag, pangatlong patawag. I-turn over na po ito sa lupong tagapamayapa. Yan po ay naaayon sa seminar na aking natin. Ngayon, pipili po tayo ng lupong tagapamayapa member. Kayo naman po, ito pong si A at si B, hindi ko po sila napodkasundo. Sila na po yung pipili doon sa lupong tagapamayapa para mamagitan doon sa kanilang usapan. Yan po yung tamang proseso. Hindi po yung kailangan na, ay kumpare ko ito, dito ako. Kapitbahay ko ito, dito ako. Ito nakatulong sa akin. Bias. Hindi po dapat naman. Dapat fair po tayo sa lahat. Doon po naman sa executive, yung pagpapatubad po ng batas. Kagaya po ng nasabi ni Ma'am kanina, ang inyong pong lingkod ay pinagkalooban, hindi po binigyan, pinagkalooban po ng sertipiko ng pagkilala ng Lukban PNP. Nakalagay po doon ay kinikilala sa kahusayan at pakikiisa sa kanilang mga gawain. Yun po, tulad po ng yung sinasabi rin po nila, yung sa pagpapatupad po ng ronda ng tanod. Ang kapitan po ang may executive power para po mahawakan itong mga tanod bagamat po sila may POC para maipatupad po ng maayos ang kaayusan sa ating barangay. Hindi ko po ipapangako hindi ko ipapangako sa inyo na pagdating na ako nang nakaupo, si ganito, gagawin ko ganito. Itong lugar na to, gagawin kong ganyan. Hindi ko po may pangako yan. Basta may pangako po sa inyo, sa bilang executive, maglilingkod po kami ng tapat at mahusay kasama po ang aming mga kagawad. Pupunta naman po tayo sa math. Sino pong magaling sa math? Yun po ang asawa kong magaling sa math. Pupunta po tayo sa budgeting. Kasi kailangan po ang kapitan alam yung ibinudget ng barangay. Hindi po yung pagdating, nagme-meeting na, kailangan may pumunta dito, sasabihin na, Tres, may budget ba tayo doon? Hindi po, nakalagay po sa 7160 na kailangan pong malaman ng kapitan at ng buong sanggunian kung ano po yung ibinudget ng barangay. Hahatiin ko naman po, papasok na tayo sa math. Halimbawa po, ang ira po ng barangay ay 6.4 million.
babawasin po muna natin ha, sa 20% development fund. Babawasan na po natin ng 20% yung budget ng barangay. Saan po ito ilalagay? Ilalagay po ito ay sa concreting, street lighting, at sa iba pa po. Basta sa gawain pong infrastruktura. Tulad po dito, tingnan niyo po. Nakikita, alam na naman po at kayo po yung taga rito. Hindi po ako naninira, magsasabi po ako ng totoo. Nakikita niyo po yung may riprap doon. Yung may riprap doon. Nagpakahirap po kayo maghakot ng bato. Nagpakahirap. Nag-labor. Nag-ambagan bumili ng semento. Pero kung na-budget po ng maayos, siyempre, mayroon po tayo mga sitio kagawad. May suggest po yan sa pulong po ng sanggunian. Bilang halimbawa kagawad, nagbabudget na po. Pwede po bang isama natin sa budget natin yung reprapping po dito para wala pong mahuhulog o mas maayos po yung daan. Yun po yung tamang paraan. Sa pagbabudget pa lang, isama na natin sa budget yan. Hindi na po kayo magpapakahirap at magpapagod. Hindi po ako nangangako at sasabihin ko lang po tungkol dyan. Ito po naman ay totoo at makatotohanan. Pagdating na ako na po yung nakaupo at pagdating po ng pagbabudget, paglalaanan po natin ng budget yung para dyan. Para hindi na po kayo magpapakahirap, magpapalanhan. Yun, hindi na daw magkakakat ng budget. Yung street, di po ba, sa 20% pa po tayo ha, meron pong street light. Yung pong 20%, hindi lang po yan itututok ay doon. Yung 20% po na 6 million is 1.2 million. Hindi po yun itututok doon. Titipakin pa rin po yan. Ilalagay po yung part, may ilalagay po siya sa concreting. Meron po siya ilalagay sa street lighting, sa pathway, at marami po pong iba. Hati-hatiin po yun yan. Ngayon, division na po. Nakalagay na halimbawa dyan yung concreting at reprapping. Yun na po mong street lighting, ilalagay po yan. Lahat po ng sitio ay kailangang malagyan. Yun po yung dapat. Pangalawa naman po kahit tatanggalin po natin yung sa SK. Ilang percent? 10%. 10%. Tatanggalin na po yung SK, 10%. Itaturn over na po yun dito kay SK dyan. 1% po sa Bausi. Hindi, sa uling 55. God po, 1%. Gender and Development Fund. Sa totoo po, si Kagawad Edwin po ang humawak ng Gender and Development Fund sa loob po ng hanggang ngayon po. Napapansin po ninyo yung, syempre, si Kagawad Edwin pero sa lahat. Napapansin niyo po yung dalawang pintuan na CR doon. Yung CR po ba doon sa may dulo? Nakita niyo po yun? Di po ba nabalitaan niyo din po yan? Meron pong nagtanong sa akin kasi ako po ang nag-propose ng project niya yun bilang ako po ay Gender and Development co-chair. Yan po ay napondohan. Kasi nakikita ko po nung bilang committee ng health, pumapasyal po kami dyan. Napansin po namin, kasama ko po si Kagawad Willie, kasama ko po si SK, napansin po namin, doon na lang po umuupo sa sa ilong. Minsan po, pupunta namin yung mga diaper na harara lang, basura. Tapos yung mismong buo pa, nandun pa. Kaya pinag-isipan pong mabuti, pinag-aralan po ng inyong lingkod kung saan po mailalagay yung God Fund noong panahong 20. Namin yun inilagay, napagkasunduan po ng sangguniang barangay. Hindi ko po yun project. Ako lang po ang proponent nun. Kasi ano po yung ipa-project ko na amount na 165,000. Doon di po yung dukot bulsa. Galing po yun sa budget. Kung mapapansin po ninyo, pag umahon po tayo dyan, wala pong makukunin ng tubig in case po na magkasunog. Ibinungkahi ko po sa sangguniang barangay na mabudgetan po ito ng almost 150,000. Nalagyan po siya ng 500. Wala pa rin po sa pondo po ng barangay. Hindi po galing sa bulsa o
Yung mga proyekto pong ginagawa namin, hindi po yan. Alam niyo po kung bakit? Sino pong nakakalam kung bakit yan hindi ang dapat angkinin ng mga nanungkulan? Yun po, tama po. Ito po ay mula sa buwis po ng mamamayan, sa buwis po ng kabarangay. Kaya sabi po ng iba, ako po yung nakapagpagawa ng ganito tayo. Sa agriculture naman po, ito po ang masakit. Hindi, biling ko po sa inyo, hindi po ako nanginira. Ito po yung masakit. Ako po yung magsasabi ng totoo. Sa barangay po, hindi po ang ako po ay magsasabi ng totoo. Sa barangay po, meron pong isang sato, bagong-bago. Yun po ay pinartish pa po ng 2021 or 2022. Kung hindi po ako nagkakamali. 2021, yun. Pinartish po siya ng 2021. Meron si Kagawad, Kapitan na po ngayon. Si Kapitan Edwin po ang mapapaupo. Hindi ko po hahayaang naka-stack. Ito turn over ko po at dapat nabigyan. Ito turn over ko po ito sa Farmers Association ng Barangay Tinamnan para magamit at mapakinabangan. Sayang po ang pondo ng barangay. Doon po naman sa 1%. Kalakasan po ng bagyo. Kalakasan po ng bagyong Glenda. Ang una pong nagresponde at unang umulit para bisitahin ng mga kabarangay ay 3 pong kagawad. Kilala niyo po siya? Ayan. Kami pong 3, mapapansin niyo kalakasan ng ulan. Umuli po kami dyan. Binisita po namin yung mga drainage and canal. Binisita po namin yung mga kabarangay. Kung natatandaan po ninyo nitong huling bagyo, dito po ba kayo na Hinajoy? Kung natatandaan po ninyo, Hinajoy, kalakasan po yan ng ulan namin yan, gabi, madilim. Talagang sinacrifice po namin. Yan po siguro ay isa rin may pagmamalaki. Isang katangian ng leader na may action. At yan naman po'y pinapalakpakan. Ano po, di pa po tayo tapos sa doon po sa disaster, doon po sa barangay, meron po diyang generator, may pump. May generator, ano pa? Disaster. May power. So, testing. Hindi po siya natetesting ng week eh. Hindi po siya natetesting. Nagkataon nga lang po minsan, nanghiram po si Kagawad Willie sa barangay. Ay, pa po niya dun sa paayusan para magamit lamang. Kung sakali po naman, at ako po ang inyong pagtitiwalaan, ipapangako ko po sa inyo, ito po ang may papangako naman sa inyo na sigurado. Yung mga equipment po na sa disaster, magagamit po yan sa oras ng kalimitan. Hindi ko kailan oras na nakalimutan. Ang sinasabi ko po ay pawang katotohanan. Doon naman po, punta naman po tayo doon sa budget ng health. Na sinasabi naman po ng iba, sinabi po nung bigay daw po siya ng gamot na paracetamol. Ako po yung nagsasabi lang ng totoo. Magbibigay daw po ng vitamins, magbibigay ng losartan ng Lodipine. Sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Yan po ay nakalagay din po dun sa budget. Kung ilan pa yung natitirang gamot, may inventory po ako niyan. Sa pananakulan ko po, wala po kayong makikita na expert na gamot. Ang gamot po lagi sa barangay, pupunta kayo, ay laging bago. Parang mercury drug. Hindi po. Sa totoo lang po sa pananakulan ko po, bagaman po ang nakalaan lang dyan ay 24 magkakasya for the whole year. Ginagawan po ito ng paraan. At ito po ay hindi, sabi nga nila, bibigay na lang, hindi po. Isa pa po, dun po sa mga serbisyong medical. Magpa-purchase daw naman po ng pupunta pa daw dun sa malayong lugar para lang makahiram o makapag-purchase na. Ang barangay po ay mayroon pong oxygen.
wheelchair. Magpa-purchase din daw po ang sabi. Ang barangay po ay may wheelchair. Ang kulang lang po doon sa wheelchair ay yung manghihiram. Yung manghihiram. May wheelchair po ang barangay. Ang kulang po ay manghihiram. Meron din po doon ng mga tungkod po ba ng matatanda. Meron po doon. Ang kulang lang po ay manghihiram. Sino daw po ang gusto mo? Meron. Sabi ko kakaroon. Sino daw po ang gusto mo? Meron. Yung mga bayarin ng barangay, dyan din po yun sa other expenses pumapasok. Halimbawa sa kuryente. Tapos yung pinakahuli po yung 55% ay sa PS limit naman po ng barangay. Dyan po pumapasok yung mga uniform, allowance, honorarium, yung para po sa mga volunteer, dyan po yun pumapasok. Tapos meron pa rin pong isang binabudgetan ang barangay. Yung pong training and seminar. Pag nagpa-seminar po ang DILG, obligado pong sumama yung committee. Halimbawa po, may binaba pong memorandum circular ulit. Aba, ay si Kapitang memorandum circular pala ito. Ang totoo po, kami po ay tagasunod din sa DILG. Hindi po namin pwedeng kontrahin yung pong training and seminar na sinasabi. Kasi, ang barangay po, may ibinadget na para sa training and seminar. Na ang sabi po ng iba, ito daw naman po ay paglulustay. Paglulustay daw po ng kaba ng barangay. Hindi po. Paano po matututo? Halimbawa po, ako po. Kami po yun po kagaya ng sinabi po ni Ma'am. Kami po ng training sa Baguio, sa at sa ibang lugar pa po. Yan po ay ang tinatopic po dun kung paano yung maging maayos. Halimbawa po sa budget, maging maayos po yung budget ng barangay. Halimbawa po naman ang topic po ay disaster. Ano po yung mga tamang gawin pag dumating yung mga kalamidad? Halimbawa naman po ay tulad ng lupong tagapamayaapa. Ano po yung mga dapat gawin niya? Yan po. Kaya ang kailangan po hindi tanggalin yung training and seminar na budget. Yan po ay kasama doon. Meron po nagsabi na kailangan daw pong tanggalin yan. Ako po hindi naninira, nagsasabi lang po ako ng totoo. At nais ko pong paliwanag sa inyo ng tama. Ngayon, hindi pa po tayo tapos sa budget. Sa budget, matagal yung budget. Ano? Doon po naman sa budget, tulad po ng education. Tatanungin po ni Kapitan si Kagawad kung ano yung mga gusto pa niya na gawin. Halimbawa, babudgetin din po yun ng barangay. Halimbawa po, ang kanya pong naging proponent po siya ng scholarship program. Nalalaanan din po yan ng budget. Katulad po ngayon, scholarship program po para sa mga daycare. At sa mga daycare nga po, libre po yung tuition po nila. Ganun po yun. So, yun po yung budget. Nilinaw ko lang po sa inyo. Kasi sa totoo lang po, kaya po binalikan natin si budget at tayo po ay nag-lecture at nag-math. Si Kuya na may inaantok na. Joke lang po. Kaya po binalikan natin yung budget. Diyan po pumapasok yung mga ipinangako. Diyan po pumapasok yung mga ipinangako na maglalagay ako nito, papagawa ako nito. Sa administrasyon ko, ito ang gusto ko. Hindi po pwede. Lahat po ng bagay sa budget, pinag-iisipan at pinag-aaralan kung saan gagamitin at pakikinabangan ng kabarangay. Yan po yung tama. Hindi po yung pagdating ng budgeting. Anong nakabudget natin doon? Anong nakabudget nun? At ang isa pa pong masakit, hindi lang po dapat kapitan at treasurer ang magkakaroon ng coordination pagdating sa pananalapi ng barangay. Na yan po ay binanggit din ng iba sa meeting nila. Kailangan po sa budget ng barangay, ang makakalam po ay buong sanggunian.
makakalam po ay buong sanggunian at kayo pong mga taga-barangay para malaman po ninyo ang tunay na pinagdalhan ng budget ng barangay. Si Kagawad Edwin po ay hindi po nangangako ng kung ano-ano. Kagaya po ng tinapi ko sa inyo kanina, yung tungkol po dyan sa budget at dun sa mga project. Sisikapin po namin sa pangunguna po ni Kapitan Edwin, kasamahan kong mga kagawad, sisikapin po namin mailagay sa maayos at mahusay ang budget ng barangay. At kayo po inaantok na, ito po yung panghuli ko. Ako naman po ay inyong subukan. Yung sinasabi po nila, ako daw po ay ikapitong kagawad. Nag-aasam namang kapitan. Ang tingin yata sa ako yung gaganito naman. Sa totoo po. Pero kahit kailan hindi po ako nag-greet ng aking kasama. Ang tanong po dito, bakit po si Kagawad Edwin noon at magkakapitan ngayon ay pinagpalabihan ng dalawang kagawad na last termer? Tingnan niyo po, si Kagawad Willie po, last term. Si Kagawad Lado po, last term din. Tapos ikapitong kagawad, unang tama pa lang, 5 taong nagsilbi, tatakbo na kapitan. Tingnan niyo po, si Kagawad Malo po, nakatatlong term po siya. Hindi ko na po yan kayang lukuhin, hindi ko po kayang bulahin. Sa gulang at sa dami ng pinagdaan ng karanasan. Opo, sa totoo lang po, ilang taon po siyang nalungkulan. Hindi ko po siya kayang bulahin na Kagawad Malo, samahan niyo po ako dahil ito po yung mga plataforma ko. Ito po yung mga naisin ko sa barangay. Si Kagawad Will, si Kagawad Lado, oh, sakit na ulo daw sa barangay, yung 4. Willie, isa si Kagawad Lado, at saka ito. Tingnan niyo po, si Jeno, si SK, saan nakagrupo ng nakaraan? Hindi ko po yan kayang lukuhin, may sapat na isip na. Nasabi po niya, sabi ko, pare, bakit ako parang pagbibigyan mo? Usap ko po pare Lando. Pare, maraming tatanong bakit ako ang pagbibigyan. At tumakbo. Alam niyo po ang sagot na ng dalawa. Kompleto to, regado. Nasa iyo ang lahat. Dito. Hindi po dito ha. Hindi po dito. Hindi po ito kasama. Yun po yung aking isa po sa akin na may pangako po sa inyo. Transparency po sa barangay. Na yan po ay kinagagalit sa aming bilang kapitan. Igalang ninyo ang aking desisyon. Bakit po kayo magdedesisyon? Sa totoo po, nakalagay po doon, nakasahin po sa 7160. Ang magdedesisyon po ay bade. Ang magdedesisyon po talaga yung bade, hindi po bilang kapitan. Ang pagsabi po, igalang po ninyo ang aking desisyon bilang kapitan. Kind of abuse, power in authority. Isa po yan sa paglabag sa batas. Pag-abuso sa pangyarihan. Kaya kami, ang tawag po sa amin ng 4 na buslog, pero pinagbubuslog. Pagdating pa lang po nang nanalo kami, magbibigay nyo, bibigyan kami ng Biblia ng barangay, yung 7160, local government code, Tagalog po yan, at maunawaan po ng lahat. Hindi po ako naninira. Sinasabi ko lang po ito po. Ngayon ito po panghuli na. Panghuli na uli ha. Pinakanghuli ko ang pangako sa inyo. Ito na po yung pangako ha. Ito po ang tandaan niyo yung pangako ng aking grupo. Tayo po kayo. Kami sa lahat ng bagay. Sila po ang makikatuwang ko sa pangunguna po ni Kapitang Edwin, kasama po pong mga kagawad. Kami po ang magpapatuloy ng mas maayos na barangay.
ito pa rin po ang isang pangako ko sa inyo. Hindi pa rin po ito natatapos. Puro pangako lang ang si Kagawad. Sino po yung noon? May oras na nakalaan para sa barangay. Hindi na po niyo kailangan hanapin kung nasa aming bahay magbabalik na pakalayo. Yun po ay isang pangako at nakita niyo na po na ginawa ko na ng mga kailangan. Halimbawa po, paano po hindi magagalit ng tao, hindi kayo makita sa barangay? Ikapitan pa naman ako, hindi niyo makita. Ay, Kapitan, nandun, may pinuntahan. Si Kapitan, wala, nandun na naman. Eh, may duty of the day po naman. I-authorize ko po sila na pumirma ng inyong mga clearances. Sa panghuli po, panghuli na ulit. Ako naman